Sumilalim na sa state of lawlessness ang bayan ng Hilongos sa Leyte. Kasunod ng isang pagsabog sa kasagsagan ng kanilang pista kagabi. Bukod sa Hilongos, nagkaroon din ng pagsabog sa ilang bahagi ng Mindanao. Ayon sa Malacanang, walang dapat ikaalarma sa mga nagaganap na pagsabog. Hindi raw ito magiging dahilan upang magdeklara ng martial law. Makibalita tayo kay Trisha Zafra. Nagkalat na tsinelas at mga nagtumbahang upuan. Yan ang natira sa plasang ito sa Hilongos, Leyte. Matapos ang naganap na pagsabog bandang alas 9 kagabi. Dalawang improvised explosive device ang pinasabog sa kasagsagan ng isang boxing event sa pagdiriwang ng pista sa naturang bayan. Ang sumabog ay isang 81 bala ng 81 mortar. Sa tala ng mga otoridad, hindi bababa sa 34 ang nasugatan sa pagsabog. Mas malaki ang damage kung sumabog yung dalawa. So almost simultaneous. Kasi kung titingnan dito sa report, halos 1 minute, 1 seconds lang. Agad na dinala sa pinakamalapit na ospital ang mga nasugatan. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis kung ano ang motibo at sino ang nasa likod ng pagsabog. Samantala, idineklara na ang state of lawlessness sa bayan ng Hilongos dahil sa naganap na pag-atake. Ang Malacanang hindi raw nakatanggap ng kahit na anong bomb threat o intel reports bago ang pagsabog. Wala pa rin daw umaako sa naganap na pag-atake. 6 naman ang nasugatan sa naganap na pagsabog sa Cotabato. Base sa investigasyon ng mga otoridad, isang improvised explosive device ang pinasabog sa kahabaan ng National Highway sa Aliosan. 6 na sakay ng isang dumadaang truck ang natamaan ng shrapnel ng bomba. Ginagamot na ang mga sugatan sa ospital. Dahil sa pagsabog, hindi na muna pinapadaan ang mga motorista sa naturang kalsada. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente. Isang tindahan naman sa Cagayan de Oro City ang hinagisan ng granada. 4 ang nasugatan sa pagsabog, kabilang na ang may-ari ng tindahan na sina Julius Javier at Zobi Villarin. Agad namang itinakbo sa pagamutan ang mga nasugatan. Base sa investigasyon ng mga pulis, 3 salaring nakasakay sa motorsiklo ang biglang huminto at naghagis ng granada sa tindahan. Isa sa tinitingnang motibo ng mga pulis, kumpetensya umano sa pagtitinda ng gasolina sa lugar. Pero giit ng may-ari, wala naman daw silang nakakaaway. Trisha Zafra, GMA News.